Nasa linya na natin ang isa sa ating panauhin para sa araw na ito. Kasi gusto kong makakita ng 29 pesos na bigas. Pupunta ako dyan sa Kadiwa, dyan sa may BPI, sa may Quirino. Kaya lang hindi yata tayo pagbibilhan dun para lang yun sa mga 4-piece beneficiaries. Nasa linya natin si Assistant Secretary Arnel De Mesa, ang tagapagsalita ng Department of Agriculture. Good morning, Asik De Mesa, sir. Good morning, Tuesday, sa lahat na nakikinig at nanonood. Magandang umaga po. Yan, congratulations muna dahil napakarami yung outlet kung saan nyo sinimulan ng ibenta yung 29 pesos kada kilo ng bigas. Ilan ba itong mga outlets na ito, Asek? Sa ngayon ay meron tayong 10 na Kadiwa outlets na nagbebenta nitong ating 29 pesos na bigas. Ayun, ang tanong nila, Asek, hanggang kailan naman kaya itong bentahan ng 29 pesos na bigas dyan sa mga Kadiwa outlets natin? Tuesday, magtutuloy-tuloy ito at inasahan natin na mas tatagal pa. Sa ngayon ay 3 days in a week tayo na nagbebenta, Fridays, Saturdays, and Sundays. At inaasahan natin sa mga susunod na linggo ay isasama na natin ang Miyerkules at Huwebes para yung Lunes at Martes ay konting pahinga at enough time para makapag-restocking tayo. Iyon, oo. Saan po ba nanggagaling itong supply na 29 pesos lang? Itong supply natin sa ngayon ay galing sa stocks ng National Food Authority. Marami kasing stocks ang NFA sa ngayon. Bukod pa rito, Tuesday, yung talaga naman na stock na nilalaan natin for calamity and relief assistance ng DSWD, ng iba pang ahensya at mga lokal na pamahalaan na nag-aasikaso tuwing meron tayong kalamidad at sakuna. Hindi naman ito makaka-apekto, sir. Halimbawa, mayroon tayong mga bagyong darating. Yung supply na ipinamimigay natin tuwing may kalamidad, hindi naman maapektuhan yun dahil ibinibenta natin yung iba. Hindi Tuesday dahil merong nakasubi talaga 'yon. As per the original mandate ng National Food Authority na mamimili sa mga magsasaka at gagamitin for calamities and disaster. Meron na yung nakatabi at ito yung mga aging stocks na 3 months and above na maganda naman ang quality at dumadaan sa laboratory at sa sensory evaluation ng mga eksperto sa National Food Authority. Alright. Itong mga bigas na ito, Asik De Mesa, sir, sa Kadiwa stores natin, di po ba ang condition dyan ay dapat 4-piece beneficiary ka, senior citizen, PWD, ganyan. Halimbawa, ako, gusto kong bumili, hindi ako makakabili, sir. Idagdag natin Tuesday yung solo parents. So, solo 4 na parents. kategorya ang kasali. So, kailangan nila ng ID na katibayan na sila ay nabibilang sa mga ganitong sektor. So, kung hindi kayo kabilang, ay hindi kayo eligible na makabili ng 29 pesos na bigas. Pero meron tayong separate na programa para sa General Public Tuesday. Ito yung Rice for All, na kung saan naman ay makakabili yung General Public na mas mura din na bigas. Hindi nga lang 29 dahil yung 29 ay para lamang dito sa ating mga vulnerable sectors. Right. So magkano naman yung murang bigas na yan, sir? Halimbawa, bibili ako sa palengke, mayroon na akong makikitang ganyan? Doon sa base sa original computation namin nung nagsisimula kami dito ay nasa 45 to 48. Pero hindi pa to pinal at inaasahan natin na magbabago pa yung presyo depende sa mga factors na dapat i-considera, yung demand, supply, at yung mga presyuhan nga sa ngayon. And a lot of things can easily change. So we'll let you know kung ano yung magiging pinal na And sa ibang regions, posibleng magkaroon din ng mga variations. So we will let you know in the coming days, magkakaroon tayo ng announcement about this Rice for All. Wala pa siya ngayon sa market natin, in the coming days pa pala, Asek. Yeah, wala pa yung Rice for All, pero itong Rice for All ay nandun din sa mga Kadiwa sites natin ilalagay. So, yung mga bumibili na miyembro ng mga 4P senior PWDs at saka solo parents, may option sila na dito sa 29 at saka doon sa Rice for All. At itong Rice for All ay open nga para sa lahat. Alright. Pero yung sa mga halimbawa, mayroon kaming palengke, hindi pa yan open for other market, Asek?
Ang focus ng Department of Agriculture ay yung mga kadiwa sites natin talaga. So doon tayo maglalagay ng mga ganitong programa. We don't want to compete with the markets, but definitely ito ay mas mura kumpara doon sa mga nasa ordinary na family. Ayun, kasi syempre, halimbawa, yung nasa middle income na family, gusto rin namang bumili ni nanay o ni ate, di ba? Tapos ang makakabili lang pala doon ay yung mga nasa vulnerable sector. Syempre, lahat naman tayo kailangan din natin ng murang mga paninda, ASEC. So at least ito, magkakaroon na ng rice for all. Medyo mura-mura ang mga nasa 47, 40 hanggang 48 kanyo, di ba? Pwede na siguro yung presyo na yan. Kasi sabi ko kanina, ASEC, yung nabibili ko sa palengke namin, 59. Yung original price niya, nung mababa pa ang presyo, nasa 40. Hanggang sa tumaas na ng tumaas. Ngayon, 59 na siya. At least ito, 48. At malaki na rin yung kababaan niyan. Oh, baka posible pang ibabayan yung presyo nitong Rice for All at inaasahan naman natin na tuloy-tuloy na rin yung pagbaba ng presyo ng bigas at ng iba pang bilihin. Makita rin natin Tuesday dito sa Kadiwa, hindi lang ito bigas, meron itong gulay, prutas, Right. itlog, isda at saka mga karne na mabibili rin sa mababang presyo. Right. Alam nyo, isi-share ko sa inyo, ASEC, at saka sa tagapakinig natin. Nagkakadiwa ako, kala nyo ba? Diyan sa BPI, sa May Quirino. Yes. Malate area yata yan eh. Malate Pumupunta area. ako dyan nung minsan na nag-roving ako ng Manila, di syempre inikutan ko siya, ASEC. Aba, doon na ako na malengke. Pagkamura-mura ng mga gulay. At mayroon din silang isda at saka karne doon. So, Yes, doon na ako yun na din yung malengke. programa natin na magkaroon din ng iba pang produkto at isa sa mga nakita nating obserbasyon pag ang kadiwa natin ay merong bigas, yun kasi talaga yung unang pinupuntahan at syempre doon ka na rin lang talagang mamimili ka na rin ng ibang produkto na mura din. Right. Dati nga, ASEC, ano lang siya, 2 araw, Thursday, Friday, pero ngayon mukhang 5 araw na siya, kanyo nga, di ba? Yes po, yan ang plano natin magiging 5 araw. Ayan, yung mga Kadiwa stores, kung mayroon man dyan sa lugar po ninyo, mga kapuso, samantalahin po ninyo. Tawag nito, mura nga naman talaga. Mamimili ka na nga lang doon. Yung pati mga karne nila, tsaka yung isda, sariwa naman. Namili din ako doon ng bangus, ASEC, at tsaka karne ng baboy. Doon na ako bumili. Mura-mura siya kesa doon sa palengke natin kung saan mang lugar tayo naroon. May siguro mababa siya yung iba ng 10 piso, 20 pesos, 15 pesos, ganyan, mas mababa. Pero malaking bagay na rin yung presyo na maibaba sa ganong presyo. ASEC, isa pang concern ko, inanunsyo, kamakailan itong kung hindi ako nagkakamali, si Secretary Francisco Chu Laurel, dyan sa provincial coverage namin kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mayroon na raw tayong mabibili in the future, sooner or later, the soonest possible time, na African Swine Fever Vaccine. Kamusta po ba ang lagay ngayon yan, yung test na tinatawag natin o yung application ng manufacturer sa Food and Drug Administration? Tama yung Tuesday, inaprobahan na ng FDA yung tinatawag natin na controlled vaccinations para sa ASF. Ito yung galing ng Vietnam at siguro kung hindi ako nagkakamali next week or in a couple of weeks ay mag-start na itong controlled vaccinations. At pag okay na ito ay talagang magtutuloy-tuloy na sa buong bansa yung pagpapalaganap natin ng bakuna laban sa ASF. Nakita naman dun sa mga naunang trials at sa laboratory at dun sa small scale na trial at talagang effective para sa mga growers itong bakuna at hopefully within the year ay magiging mas malawak yung availability nitong ating bakuna laban nga rito sa mapaminsalang ASF. Pag sinabi nyo, ASEC, na controlled vaccination, anong ibig sabihin po ninyo yan? Sa ngayon kasi gusto natin talaga ma-contain yung mga risk, possible risk. Kasi of course ito ay virus at bakuna.
So, tututukan lamang ng Bureau of Animal Industry at ng FDA itong mga bakuna, yung pagbibigay ng bakuna dun sa mga lugar na pagdadausan itong ating controlled vaccinations Mhm. para maiwasan yung siyempre ma-minimize yung risk Mhm. at yung mga problema ay hindi lumaki at masigurado talaga na in the future yung ating mga magbababoy ay hindi mangangamba na nagkaroon ng problema dito sa bakuna na ito. Alright. Saan sisimulan na lugar, sir, itong gagawing controlled vaccination doon sa ating mga alagang baboy? Anong lugar? Visayas ba yan? Mindanao? Sa Luzon? Maraming lugar yung pagdadausan nitong controlled vaccinations. Wala lang akong kopya nung exact na mga lugar. Mhm. Pero mas malaki ito kaysa dun sa mga nauna na mga small trials. Dito kasi normally yan sa Luzon and sa ngayon ay marami kasi itong vials na nakuha natin Mhm. na bakuna galing nga na Vietnam at magiging mas malawak ito na controlled Mhm. vaccinations. At itong mga vials ng ASF vaccine na ito, Sec, galing kanyo ng Vietnam, ano? Pero ito ba pag ginamit na natin doon sa mga may mga babuyan, eh, libre ba yan para doon sa mga owner o bibilhin din nila sa inyo? Ito ay galing muna sa Department of Agriculture, galing sa procurement natin. At sa mga susunod ay magiging available na ito. So sa ngayon ay ano muna ito, pondo ng Department of Agriculture. Ayun. Tapos meron bang ano yan, Asek? Parang limit, halimbawa sa isang baboyan na maraming nasa 50 yung mga alagang baboy, hanggang ilan yung allowed o ibibigay ninyo na vials para mabakunahan yung kanilang mga alagang baboy? Tuesday ito ay para lang muna sa mga growers natin. Hindi Okay. kasama rito yung mga breeders natin. Mhm. Kasi again, controlled vaccination ito para masigurado natin na hindi matatransfer dun sa mga Sa iba pa. biik. Oh. Mm-mm. So, ah, yun, very limited muna ito at tinitingnan kung magiging mas maayos nga. Ayun. Tapos gaano ka tagal ba, sir, bago masabi natin na, uy, effective talaga. Hindi na tinamaan ng ASF yung mga alagang baboy para sabihin ninyo o bigyan na natin ng go signal na, o sige, ilabas nyo na yan sa market, sa merkado para pwede nang mabili over the counter o paano ba yung bilihan dyan? Magkakaroon niya ng series of documentations Tuesdays Mm-mm. at yun nga inaasahan natin hindi matatapos yung taon na ito at magkakaroon ng assessment at resulta at lalabas yan. Base naman doon sa mga naunang resulta ay talagang napaka-epektibo ng bakuna at gusto Mm-mm. lang natin katuwang ang iba't ibang stakeholders natin from the industry including yung mga academicians natin Mm-mm. na talagang maayos at nakita nila na very transparent yung ating pamahalaan, yung ating kagawaran pagdating sa bakuna na ito. Alright. So far, sir, matanong ko nga lang po kumusta na po ba yung sitwasyon ng ASF ngayon sa ating bansa? Yung ASF ay meron pa rin, nandiyan pa rin of course at nakakakita tayo ng mga pasulpot-sulpot na mga outbreaks sa iba't ibang lugar. Mm. Kaya napaka-importante talaga yung vaccine. Ang programa talaga natin ngayon yung biosecurity Mm. at meron tayong inilunsad na improved version ng ating Inspire program. Ito yung repopulation natin Mhm. para kasi dati yung repopulation natin doon sa mga areas na tinamaan ay pagbinsan yung naidadala na biik ay meron pa ring sakit. Mhm. So ngayon ay sinisigurado natin na mas magiging maayos. So yung ASF condition talaga natin hanggat walang bakuna ay hindi natin masasabi 100% na mawawala na talaga yung ASF. Andito at andito pa rin. Pero malaki pa po ba yung effect nung ASF condition natin ngayon sa presyuhan natin ng karne ng baboy sa palengke? Nakakaapekto pa rin ba siya? Nakakaapekto pa rin sa Tuesday pero hindi na kagaya nung una na talagang Mataas ang hindi pa presyo? talagang widespread yung naging epekto ng ISF kasi ngayon ay natuto na yung ating mga stakeholders na mag-improve ng kanilang kung merong magandang naging resulta ito ay yung talagang pag-improve ng mga biosecurity kasi Mhm. napaka-importante niyan eh.
yung mga farms na maganda yung biosecurity ay talagang nasusustain nila yung operation. At doon sa mga farms na talagang hindi ganun kaganda, ay talagang sila yung nauna na tinatamaan ng ESF. So yun yung number one talaga na panglaban natin. Kahit sa mga tao na kung naging maayos yung katawan, na build mo yung iyong system laban sa mga ganitong problema, ay nagiging mas malusog ka at hindi ka masyadong tinatamaan ng mga sakit. Ayun. With that, Asek, ibigay ko sa inyo ang floor to invite yung ating mga kapuso para dyan sa 29 pesos na bigas ninyo dyan sa mga Kadiwa stores. Muli Tuesday, maraming salamat sa pagkakataon at yung ating mga kababayan na nabibilang po sa 4Ps, senior citizens, solo parents at mga PWDs ay inaanyahan po namin kayo na magtungo dito po sa ating mga Kadiwa sites. Meron po tayo sa BPI, Bureau of Animal Industry, sa PhilFIDA, sa Las Piñas. Meron din po tayo sa San Jose del Monte, Bulacan. Sa Marikina, may 2 site tayo sa Fortune. At saka po rito sa may BF City. Meron din po sa Caloocan at Valenzuela. At sa mga susunod na araw po ay i-anunsyo din namin yung mga areas na mag-expand po tayo at by August ay pupunta na po tayo ng Visayas at Mindanao. Ayun. Muli po, magandang umaga at maraming salamat. Salamat po. Mga kapuso, nakausap po natin si Assistant Secretary Arnel de Mesa, ang tagapagsalita po ng Department of Agriculture. Hinihilingan, walang pinoprotektahan.